Solong anak ng veteranong sundalo sa Amerika itong si Vic at ang kanyang ina ay isang Pinay. Ngunit ito'y namayapa na. Kaya naman lahat ng pag-aari nito ay kanya ng minana. Mula pagkabata ay matigas na talaga ang ulo nitong si Vic. At kahit mga kamag-anak niya ay walang magawa sa kanyang ugali sapagkat lumaki itong spoiled brat. Nagagawa lahat ng layaw. Hindi nakatapos ng college dahil inuna ang bisyo at barkada. At dahil nawala na nga ang kanyang ina, wala nang gumabay sa kanya kundi ang kanyang yaya. Taong 1999, may nabuntis siyang isang dalaga sa kanilang lugar at dahil wala na nga siyang magagawa pa, napilitan itong pakasalan ang dalaga sa West. Dahil buntis na nga ito, isang bagay pa ay gusto na ng apo ng kanyang amang retired na rin na nakabase sa Amerika. Vic, you have to understand. Take good care of my grandson and that woman, okay? Don't act like you are still a single man. Remember, you already have a child, so you should act like you are one. You're a father now. Remember that. Wika ng ama nito sa telepono. Jamaica ang pangalan ng magandang dalagang nakatuluyan ni Vic. Mabait naman si Vic sa kanyang mag-ina at si Jamaica naman maalaga sa kanyang anak at mahal na mahal niya si Vic. Malimit na magkausap si Jamaica at ang kanyang biyenang Amerikano at dahil wala naman silang problema sa pera, kaya naman ang mag-asawa maginhawa ang buhay nila, kain tulog lang maghapon. Maging ang anak nila mayaya at sunod sa luho. Nagagalit pa nga ang matandang Amerikano kapag hindi nabibili ang mamahaling kagamitan ng kanyang apo. Ang pangalan ng kanyang apo ay Mark Luis o tawagin nating Macmac. Ma'am, tambak na po yung mga gamit ni Macmac sa kwarto. Wala na po tayong paglagyan. Tama na po muna ang pagbili ng mga bagong laruan. Saan ng yaya ng bata? Hay nako, yaya. We know this, right? Bawal tayong kumontra. Nagagalit ang biyenan ko. Grabe naman siya, di ba? Pero wala tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Ang sabi naman ni Jamaica. Hey, woman. Jamaica, you have to listen, okay? I want my grandson to go to an exclusive school starting in daycare until college. Is that understood? Saad ng Amerikano. Yes po, Papa. I understand. Sagot naman ni Jamaica. Masaya ang ilang taon ng mag-anak at nagsimula ang pagkatalo ng mag-asawa nang ayaw ng pahawakin ng pera si Jamaica ni Vic. At hindi na maiwasan ni Vic na lumabas ang kanyang tunay na ugali dahil sa mga bago nitong barkada. Ano ba naman yan, Vic? Mag-iwan ka naman ng pera. Vic, bagong padala si Papa, di ba? Ang laking halaga niyan. Aalihin mo naman ang perang yan. Wala man lang kaming maibili ng gusto ni Macmac. Ang sabi ni Jamaica. Wow, big word. Kung manalita ka para kang may ambag kay Papa, alalahanin mo, dating ka lang dito. Kung ubusin ko man ang perang yan maghapon, wala kang pakialam. Anak ko lang ang may karapatan sa pera ni Papa, hindi ikaw. Ang sabi ni Vic. Ano? Vic? Anong pinagsasabi mo? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka manalita sa akin? Isusumbong kita. Subukan mo at babasagin ko yung mukha mo. Sige, try it. Magsumbong ka. Ang sabi ni Vic, nalisik ang mga mata sa galit. Nagtaka si Jamaica sa kinikilos nito at hindi na lang siya nanagot pa para iwas gulo. At klaseng mananakit nga itong si Vic at natatakot na itong si Jamaica. Mahirap lumaban kay Vic. Marami itong barkadang mayayaman at ang side ng kanyang ina mayaman din. Kumpara sa kanya na ang magulang niya ay mahirap lamang at nasa lugar sa Visaya. Ma, why? Bakit galit si Daddy? Sinaktan ka ba niya? What's the matter? Ang sabi ni Macmac na edad ng 10 taong gulang na ito. Never mind. Wala yun, anak. Mainit lang ang ulo ng daddy mo kasi pagod tsaka puyat. Huwag mong sasabihin sa lolo mo, okay? Okay?
Magagalit ang daddy mo, si Kika. Ang sabi ni Jamaica sa kanyang anak. Nasa murang edad pa lamang itong si Makmak na uunawaan niya ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ang ginagawa ng kanyang daddy sa kanyang mami. Si Makmak nagtampo at nagtanim ng sama noong loob sa kanyang ama. Dumaan pa nga ang ilang mga taon, itong si Makmak ay nasa sekundarya na at madalang na ring umuwi sa kanilang bahay. Oh, bata, Makmak, heto ang allowance mo. Tipirin mo yan, okay? Weekend lang ako uuwi, okay? Huwag nang maraming tanong. Mainit ang ulo ko. Sige na. Ang sabi ni Vic sa kanyang anak. Dad, may mga bayarin pa ako sa school. Pag ganyan ka ng ganyan kay lolo ko hihingi. Saka parang si mami. Wala siyang pera kahit na ano na hindi siya makabili ng bagong sapatos. Ni wala siyang bagong bag. Ni wala siyang damit. Tanong ni Makmak. Ah, talaga lang ha? O ayan, 5,000 yan. 5,000 yan, okay? Magtigil ka lang. At ang mamay mo, aba, magtrabaho siya. Maghahanap buhay siya. Malaki ka na at wala naman siyang magagawa dito sa bahay. Palamunin lang yung mami mo. Yan ang sabihin mo sa kanya. Wika pa ni Vic. Ako? Ako pa? Ako ang palamunin after all these years? Ako ang palamunin? Bulong ni Jamaica habang kinig na kinig ang pag-uusap ng mag-ama. You know what, Dad? You're too much. Sumusobra na po kayo. At tumalikod na si Makmak na masama ang loob sa kanyang daddy. Inaabutan ni Makmak ang kanyang mommy ng pera, pero alam ni Jamaica na kakabasi ng bata kaya ayaw na niyang maging pabigat pa. Mami, titipirin ko na lang po ito. Huwag po kayong mag-alala sa akin, okay? Don't worry. May pagkain naman tayo at makatapos lang ako, Mami. Nako, ako nang bahala po sa inyo. Gusto kong isumbong si Daddy kay Lolo, pero baka saktan ka po niya eh. Natatakot po ako kay Daddy. Natatakot ako sa kalagayan niyo. Wika ni Makmak. Ilang taon pa at nagtiis pa itong si Jamaica dahil kailangan pa ng gabay ni Makmak, ang kanyang anak. Naglalabendera siya minsan at kung ano-ano pang trabaho ang kanyang pinapasok. Mabili lang niya ang kanyang pangailangan. Minsan, nagplano na siya mag-OFW subalit ayaw niyang iwan ang kanyang anak kahit hindi siya natuloy. Pinaalis naman ni Vic ang lahat ng kasangbahay at sayang lang daw ang pasaho dito. Wala naman daw ginagawa itong si Jamaica para ano pa daw at andun siya sa bahay. Luha, hagulgol at mga hikbing palihim ang tanging nagagawa ni Jamaica. Gusto na sana niyang umalis kaya lamang baka magrebelde si Makmak kapag iniwan niya at mapagaya ang kalagayan nito at buhay nito sa kanyang ama. Ayaw niyang mangyari iyon. Kaya lahat ng pagtiis ni Jamaica ginawa niya at lahat ng pwedeng ilihim ginagawa niya para lang huwag mag-worry at mahalata, mag-alala itong si Makmak. Isang umaga. Uy, Maika, halika nga rito. Nakita ko si Vic kagabi. Nag-grocery siya. Namimili siya sa SM. Ewan ko ba? May kasama siyang babae. At tingin ko'y mas bata sa iyo. Takantaka ko. Hiwalay na ba kayo? Wika ng kanilang kapitbahay. Pinsan po niya yun. Nagbalik bayan po. Ang pagkadahilan ni Jamaica. Hay nako ining, Maika. Huwag ganyan. Matagal yun na akong kapitbahay at mabait ka. Alam ko't kilala kita. Huwag kang magpakatanga dyan sa lalaking yan. Umiidad ka na rin. Paano ka na? Naawa ko sa'yo. Alam kong hindi pinsan ni Vic ang babaeng yon dahil Honey. Honey ang tawagan nila ni Vic. Nasa likod lang ako eh. Nasa pila ako ng cashier. I saw them. I hear them. Ang sabi ng matanda nilang kapitbahay. Ano man po yung inyong nakita, ano man po yung inyong narinig, pakiusap po. Huwag yun na pong mabanggit-banggit pa kay Makmak. Ayaw ko pong magrebelde ang kanyang anak at mapagaya sa kanyang ama. Sana po maunawaan niyo po ako. Hayaan niyo na po kung ayusin ang problema ko. Pakiusap ni Jamaica sa matanda. Makalipas ang isang araw, nakatanggap ng tawag itong si Maika mula sa ibang bansa. Tumawag sa kanya ang kanyang biyenang Amerikano.
Sinabing sa dorm na lamang muna titira si Makmak. Bilang isang nursing student, kailangan niyang mag-dorm upang mas malapit sa eskwelahan. Huwag daw siyang mag-alala sapagkat puro lalaki naman daw doon. Isang exclusive dorm for boys at mamahalin daw talaga ito. Jamaica, how are you? It's been a long time since I talked with you. Vic said that you are too busy now and neglecting my grandson. What's happening? So I decided that Mac will live in the dormitory starting Monday. My grandson agreed with me. Wika ng kano. What? What are you talking about, Papa? That's not true. I'm not busy. I'm not doing anything. Pero halata ni Jamaicang maraming alam ang Amerikanong ito na kagagawan ni Vic at mali ang kanyang mga isinusumbong. Nagsisinungaling si Vic sa kanyang papa. Wala nang nagawa pa itong si Jamaica. Wala siyang kalaban-laban. Magsumbong man siya ng katotohanan sa kanyang biyenan, tsak, kakami pa rin ito sa kanyang anak. At agad inabangan ni Jamaica si Makmak. Maglalaban na muna siya pero umabsent muna siya ng araw na yun para makausap ng masinsinan ang kanyang anak. Nagtaka nga po ako, Mami. Bayad na pala ang dorm ko. Isang bagay pa, may gamit na ako doon. Nagulat din talaga ako. Andun po si Daddy at bayad na po ang lahat. One more thing, Ma. May masamang sinabi sa akin si Daddy. Totoo ba? You have someone else? You're seeing someone else? May kalaguyo daw po kayo? Is that true? Ang tanong ni Makmak. What? Anak, no, it's not true. Huwag ka sanang maniwala sa iyong daddy. Naglalabada lang ako. Naghahanap ako ng mapapagkitaan, anak. Mahawa ka naman sa akin. Maniwala ka sa akin. Everybody here is not understanding me. Everybody here is not trusting me. Kaya at least ikaw, maniwala ka naman sa akin, anak. Ang sabi naman ni Jamaica. Sapagkat hindi ipinapaalam ni Jamaica sa kanyang anak na ang kanyang pag-alis ay para maghanap ng trabaho noon pa, inilihim niya ang lahat. Kaya't all this time, naniniwala pala itong si Makmak na naglilihim ang kanyang ina sa kanya na mayroon itong kalaguyo na mayroon itong ibang lalaki. Tumalikod si Makmak sa kanyang ina at naghanda ng kanyang mga iba pang gamit upang umalis patungo sa dorm niya. Ni magpaalam sa kanyang ina, hindi nito ginawa. Napaikot na ng tuluyan ni Vic ang ulo ni Makmak at awang-awa itong si Jamaica sa kanyang sarili. Halos wala nang mailuha itong si Jamaica. Naiwan na siyang mag-isa. Walang pera, walang kakayahan. Wala naman siyang mapuntahan kaya pag wala siyang labada, nagigipit na talaga siya. Pumupunta siya sa kabilang bayan at sa isang malaking simbahan nagdarasal siya. Sa labas ito, sinubukan niya rin magbenta ng mga kakanin. Kulang na lamang, siya ay mamalimos. Nais niya sanang lumapit sa barangay o kung saan man may sangay ng gobyernong nakakaalam ng solusyon sa kanyang problema. Subalit, may makikinig ba sa kanya? Kaya inisip niyang makaipon lamang siya ng pamasahe, pupunta siya pabalik ng Visayas. Bahala na ang mag-ama niya. Malaki na naman si Makmak at hindi na siya kailangan pa nito. Isang araw kanyang nadatnan itong si Vic. May kinukuha ito sa kanilang tahanan. Kaya naman pagkakataon na niya para magkaliwanagan silang dalawa. Vic, what are you talking about? Anong sinasabi mo sa anak natin? Anong nagawa ko sa'yo? Ang sabi ni Jamaica. You know what? Ang drama mo eh. Jamaica, hindi kita pinapalayas dito. Ikaw ang umaalis ng kusa. Pasalamat ka na nga lang eh. Ang sabi ni Vic. Pero bakit mo ko sinisiraan sa anak natin? Gayong ikaw ang may babae, ikaw ang may kabit, ikaw ang may kalaguyot, hindi ako. Napakawalang hiya mo. Are you making me laugh? Pinapatawa mo ba ako? Ako? Magkakaroon ng kalaguyo? Look at me, Vic. Look at me now. Look at my face. Look at my feet. Look, tingnan mo yung mga kamay ko. Sugat-sugat na ako. And look at my clothes. Lumang-luma pati mga damit ko. Noong isang araw pa ako, humihingi ng pagkakataong makausap ka, pero wala ka. What are you talking about?
Hindi pa tapos magsalita itong si Micah, isang malakas na sampal ang ibinigay na sagot ni Vic sa kanya. Halos napaupo si Micah sa lakas at halos mabingi ang kaliwa niyang tenga. Yan, yan ang dapat sa'yo. Yan ang dapat sa tulad mong hampas lupa. Maedad ka na, losyang ka pa. At isang palamunin. Pera ko lang naman ang habol mo, hindi ba? Ang lakas ng loob mong babae ka. Huwag mong intaying ilak ko ang bahay ko. Pasalamat ka't naaawa ko sa iyo at sa aking anak. At pag nawala ang anak ko sa poder ko, mapuputol ang sustento ko buwan-buwan. Kaya pwede ba? Umalis ka na sa daraanan ko. Umalis ka. Ang sigaw ni Vic. Napakawalang hiya mo. Napakawalang hiya mo, Vic. Sumpain ka nawa. Ang bilis mo makalimot. Baka nalilimutan mong ikaw ang dahilan ng lahat ng problema ko. Ikaw ang dahilan kung ba't hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nagkasakit. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nasa buhay na ito. Ikaw ang dahilan kung ba't hindi ako makauwi sa mga magulang ko noong panahong pwede akong umuwi sa kanila. Ikaw ang ugat ng lahat ng problema ko. Kung di dahil sa anak ko, iniwan na kitang matagal na. Siya. Sige na, lumayas ka dito matandang losyang. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka sa harap ng pamamahay ko. Wika pa ni Vic at tuluyan ang umalis ito. Walang natirang kahit na ano dito kay Jamaica. Wala siyang pera, walang trabaho. Sa awa ng Diyos, wala naman siyang karamdaman. At dahil nagugutom na siya, napilitan na itong mamalimos. Araw-araw para lamang may makain siya at may maipon na pamasahe pauwi ng Visayas. Na rin niya pinilit pang makipag-usap sa mga DSWD o sa mga pulis pa at humingi ng tulong sapagkat alam niyang darating ang araw, ikahihiya ito ng kanyang anak. Ilang araw na lamang makukumpleto na niya ang kanyang pamasahe kaya halos lumuha na siya ng dugo itong si Micah sa pagmamakaawa sa mga taong sumisimba. Habang namamahinga si Jamaica, muli itong namalimos sa tabi ng simbahan. Sa tabi ng kalye at kung saan-saan hanggang laking gulat niya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Mommy! Mommy Jamaica! Ma! Anong ginagawa niyo po dito? Bakit po kayo namamalimos? Anong nangyari sa inyo, Ma? Ang sabi ni Makmak. Hala, mamay mo yan? Makmak, bakit pulubi ang mami mo? Wika ng mga kaklase niya. Nagulat si Jamaica at tumakbong palayo. Baka mapahiya ang kanyang anak kaya't ayaw na ayaw niyang mangyaring magtagpo silang dalawa sa ganitong estado. Mabilis mang tumakbo itong si Makmak, hindi niya na natagpuan pa ang kanyang ina sapagkat nagtago ito sa mga kabahayan. Nakalayo agad siya sa lugar na iyon. Galit na hinanap ni Makmak ang kanyang daddy at hindi na ito pumasok pa ng school ng oras na iyon. Nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan ng kanyang daddy hanggang sa malaman niya ang apartment ng kanyang daddy at ng bagong asawa nito. Natuntun niya ang address ng apartment at hinanap niya ang room number nito. Kumatok siya sa pintuan at nagulat siya pagbukas ng pintuan. What? Who are you? Daddy, sino siya? Sino ang babaeng yan? Hoy, ikaw. Who are you? Sinong babaeng yan pa? May asawa ka. Daddy, you have a wife. You're married. At bakit ka nandito sa bahay na to? Anong ginagawa mo dito? Nakikipagpatentero sa babaeng yan? Ang sabi ni Makmak. Anak, nag-movie lang kami. Movie marathon. Mag-usap muna tayo. Wika ni Vic. What? Tayo mag-uusap? Ngayon may panahon ka nang makipag-usap samantalang noon weekends ka lang kumuwi, lagi ka pa nakakulong sa kwarto mo. And now you have time to talk? May oras kang makipag-movie marathon sa kung sino-sino? Habang ang mami ko, nakita ko namamalimos sa simbahan. Napakadungis niya at napakapayat na payat. Habang kayo ng babae mo? Movie marathon? And you want me to believe you nag-movie marathon lang kayo dito? Ano? Anong after? Magsusungka kayo? Anong next bingo? You want me to believe you? Bakit? Ilang beses ka na ba nagsinungaling sa akin?
You know what? I hate you. I hate you, Dad. Isusumbong kita kay Lolo. Lahat ng ginagawa mong kalokohan. Ang sabi mo sa akin, si Mommy ang may lalaki. Si Mommy ang may kalaguyo. Yung pala ikaw. You know what? Noong una pa lang, I doubt it na eh. I doubt it. But still, I believe you kasi papa kita. Ama kita. You're my dad. But now, I hate you very much. Ikaw? At yung babae mo. Ikaw babae ka. I don't even know who you are. I don't even know your name. Pero kakasuhan kita. Babalikan ko kayo. Ang sigaw pa ni Makmak. Nagtatakbong palayo itong si Mac. At hindi na nga siya nahabol pa ni Vic. At agad naman tumawag si Makmak sa kanyang lolo sa ibang bansa. Ipinaalam niya ang lahat-lahat at ang buong katotohanan. Malamang maniniwala itong lolo niya kay Makmak. Lumuluha niyang ikinuwento ang buong pangyayari. At dahil doon, agad na nag-flight ang lolo ni Makmak pauwi ng Pilipinas. Kahit maedad na ito, kayang-kaya pa niya mag-travel at galit na galit sa kanyang anak na si Vic. Ilang araw pang natulog sa kalye itong si Jamaica. Hiyang-hiya siya sa kanyang anak. Akala niya dahil kabilang bayan na ang lugar na yon, hindi na siya makikita ng kanyang anak. At ngayon nga, kahit madumi na ang kanyang damit, bibili siya ng tiket para makauwi sa kanilang bayan sa Visayas. Subalit itong si Makmak hindi na nga pumasok ng eskwelahan at hindi rin tumigil sa paghahanap sa kanyang ina. Hindi kita mapapatawa, Daddy. Tandaan mo yan. Pag hindi ko nakita ang mami ko, I will return. Babalikan kita at maghanda ka sa mga gagawin ko. Hagulgol ni Makmak. Nagpatulong na si Makmak sa kamag-anak ng lola niya at sa loob ng ilang mga araw dumating na rin sa wakas ang kanyang lolo mula sa ibang bansa at agad na nahanap si Vic. Sinuntok nito sa muka ang kanyang anak sa galit. Sa kabilang dako, Makmak, ang mami mo nakita sa may terminal ng Roro. Bilisan mo! Wika ng ilang kamag-anak ng lola niya. Mom! Mommy! Saan po kayo pupunta? Bakit niyo po ko iiwan? Mami naman oh! Sigaw ni Makmak habang natatanaw niya ang kanyang inang si Jamaica sa Roro. Anak, go on. Bumalik ka na sa daddy mo. Wala na akong kakayahan para buhayin ka. Wala akong pera. Wala akong trabaho. Wala kang mahihita sa akin. Saka isa pa, hindi ka naman naniniwala sa akin, hindi ba? Isang bagay pa, kahihiyan lang ang bitbit ko sa pangalan mo. Kahihiyan lang ang bitbit ko sa iyo at mga problema. Patawad anak, mahal na mahal kita. Ang sabi ni Jamaica. Maya-maya lamang dumating na rin ang lolo ni Makmak at agad na pinababa si Jamaica sa sasakyan. Get down there now. Jamaica, get down. I'll take care of you and I'll take you to America with Makmak. Come on. Micah, let's start again. We will have a new life there. Saad pa ng lolo ni Makmak. Agad na bumaba ng sasakyan itong si Jamaica sapagkat lumuluha siya. Hindi makapaniwalang nakita niya ang kanyang biyenan. Tinatawagan siya nito ng personal. Pagkababa niya ng sasakyan, kinausap niya ang kanyang anak. Niyakap. Mommy, I'm sorry. I'm really sorry kung hindi po ako naniwala sa inyo. Naging busy ako sa aking pag-aaral. Nawala na ako ng panahon para sa inyo. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Daddy. Kasi naman bakit hindi nyo inaamin sa akin yung totoo nung simula pa lamang? Bakit hindi nyo magawang sabihin sa akin na hindi kayo sinusuportahan ni Daddy? At niyakap niya ang kanyang ina. Anak, patawarin mo ako. Nais ko lang ingatan ang iyong pag-iisip. Ayoko mag-isip ka ng masama sa iyong ama. Mahal na mahal kita, anak. Ang sabi ni Micah. Noon din, agad inasikaso ng lolo ni Makmak ang kanilang papeles at doon sa Amerika, itutuloy ni Makmak ang kanyang kurso. Ngayon nga, kasama na niya ang kanyang mami sa pag-alis ng bansa. Masayang masaya ito at alam niyang hindi na mawawala pa ang kanyang mami. Hindi na siya papayag pang muli. Habang itong si Vic, nagtago sa takot sa kanyang ama
At bago umalis ang kano, nagbilin ito sa kanyang mga kamag-anak ng kanyang asawa na bigyan ng leksyon itong si Vic. Huwag tutulungan. Hayaang magmanat ng buto at maghanap buhay. Sapagkat all this time, nagsisinungaling pala itong si Vic sa kanyang ama. Sinasabing siya'y nagtatrabaho at nagsisikap sa buhay, kaya patuloy ang pagtulong at pagpapadala ng kanyang ama sa kanya. Huli na, nung malaman ng ama ni Vic na nagsisinungaling sa kanya ang kanyang anak na si Vic. Makaraan pa ang ilang mga taon, si Makmak nagbalik bayan. Bumalik siya ng Pilipinas upang tingnan, kamustahin ang kanyang ama. Napakatanda na nito, nananatili sa luma niyang bahay. Nang makita niya si Makmak, halos lumuhod ito sa pagmamakaawa sa kanyang anak. Napakapayat na ni Vic at halos mukha na itong yagit. Hindi na halos makilala pa ni Makmak. Ang lahat ng mga mamahaling gamit na ibenta na. Tanging bahay at lupa na lamang ang meron sila. You know what, Daddy? Kalma mo yan. Naging abusado kayo at naging batugan. Tamad kayo at sinungaling. How can I blame you for that? Ganyan ka na eh. Pero look at you now. Ano ka ngayon? Anong pakiramdam nang bumalik lahat sa iyo ng ginawa mo? Pero anyway, let's forget it. Maghanda po kayo. Isasama ko po kayo pa Amerika. Inaayos ko na lahat ng papeles. Hinihintay po kayo ni Mami at ni Lolo. Si Lolo may taning na ang buhay. Hinahanap ka niya po. Ang sabi ni Makmak. Doon sa bansang Amerika, si Micah, si Vic at si Makmak ay maayos na namuhay sapagkat itong si Vic ginawa ang lahat upang baguhin ang kanyang sarili. Nais niyang bumawi sa kanyang mag-anak at dahil nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa, buong puso siyang tinanggap ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, magkasama ang pamilyang ito sa Amerika. Malaki ang pinagbago nitong si Vic. Namatay na rin ang papa ni Vic na nakangiti sapagkat iiwan niyang masaya at maligaya ang pamilyang ito. Napakilaki rin ng pinamana ng papa ni Vic sa kanilang pamilya. Nagkapatawaran na, nagkaroon na ng liwanag ang kanilang buhay at ngayon magsisimula na muli ang panibagong kabanata ng kanilang pagsasama.